Ayon sa testamento ni Ginoong Ling, kung sakaling mamatay ang kanyang apo na si Ling Yan, ang lahat ng kanyang ari-arian ay ibibigay sa mga charity organization. Ano ang ibig sabihin nito? Ako ang asawa ni Ling Yan. Ang mga ari-arian sa loob ng kasal ay dapat na mapa sa akin. Sa kasamaang palad, kayo at si Ginang, Ling Yan, ay ikinasal sa Las Vegas. Hindi ito kinilala ng embahada. Kaya hindi ito sumusunod sa batas ng pagmamana. Kaya pala si Ling Yan ay matagal nang nag-ingat sa akin. Niloko ako ng putang iyang si Ling Yan. Maghanap ka agad ng isang babae na kamukha ni Ling Yan. Ang tanging paraan lang ngayon ay maghanap ng papalit sa kanya para makuha ko ang mana ng pamilya Ling. Ang bagay na akin na ay walang sino mang makakaagaw. Anong ginagawa mo? Nagpapalit ako ng gamot mo. Hindi, sino ka ba? Hindi mo na ako kilala. Ikaw. Masakit ang ulo ko. Bakit wala akong maalala? Sino ba ako? Ako. Nawalan ako ng memorya. Xiaoyao ang pangalan mo. Isang mahirap, marami tayong utang. Xiao Yao. Ano namang lugar ito? Isang liblib na lugar. Nandito tayo para magtago sa mga nagpapautang. Sino ka? Ako si Xiaoye, ang pinsan mong lalaki. Mula ngayon, sa anumang bagay, dapat kang makinig sa akin. Bakit ako nawalan ng memorya? Noong nakaraang araw, natamaan ang ulo mo ng asno. Ano to ang isinuot mo sa akin? Tin panalabhang telang panglibing. At itong kumot mo, ang bigat-bigat, parang tabla ng kabaong. Amuhin mo nga kung anong amoy. At sasabihin ko sa'yo, may bagay sa ilalim ng kama, kaya sumasakit ang bewang ko. Ako na ang hahanap. Tingnan mo, isang gisantes lang. Grabe ang sakit sa buong katawan ko. Paano ako pwedeng maging mahirap? Ang balat ng mahirap, hindi naman ganong kadelikado. Ako naman. Siguradong isang prinsesa na ginto jade ang sanga. Ang prinsesa ng gisantes. Sa tingin ko, talagang sira na ang ulo mo. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Ano to? Sinelas. Ang pangit. Ayoko yan isuot. Gusto ko yung tsinelas na may brilyante at disenyong bulaklak ng tsaa. Bahala ka kung gusto mong magsuot o hindi. Ang pangit-pangit. Hoy, sandali. Sabihin mo sa akin ng totoo, hindi ba talaga ako mayaman? Nagising ka na sa panaginip mo, kaya magtrabaho ka na. Mula ngayon, paglalaba, pagluluto, at general cleaning, lahat yan sa'yo. Imposible. Talagang imposible. Ang lugar na ito ay napakapangit. Paano ito pwedeng maging bahay ko? Ang itsura. Ang dating. Halatang mayaman na babae. Paano pwedeng mahirap? Tingnan mo ang mga kamay na ito, ang puti at lambot. Siguradong hindi nagtratrabaho. Hindi ako pwedeng maging mahirap. Imposible. Ang mga hinanap mo para sa akin, anong klaseng mga tao? Mukhang mapagkunwari, gusto pang magpanggap bilang si Ling Yan. Ang gusto ko ay yung mayabang, yung pakiramdam na sobrang yabang. Alam mo? Umalis ka. Sabihin, Ginoong He, nahanap na ang lugar ng aksidente. Nasa labas ng hangganan. Sa lugar, walang tumutugma. Katawan na may DNA niling yan.
Agad na ipasara ang Lingxi Group, lahat ng sangay, malapit sa hangganan. Bantayan ng mabuti ang Nirvana Su. Walang sino man ang pwedeng lumapit. Opo. Ihanda ang aking itineraryo. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Opo. Ling Yan. Para akong asong dumila sa iyo. Pero ikaw, parang magnanakaw ang turing mo sa akin. Ang lahat ng paghihirap na naranasan ko sa iyo, lahat ng kahihiyan, babayaran mo ang lahat ng iyon. 16. May problema ba sa mata ko? Wala man lang karne ng baka o hita ng manok. Wala ring hipon o aligi ng alimango. Kahit itlog wala. Nasaan ang dignidad ng pansit na to? Kahit pulubi ayaw kumain ito. Xiaoye, niloloko mo ba ako? Kung ayaw mo, wag. Napakapayak. Hindi ko makain. Nandito tayo para magtago sa utang, hindi para magbakasyon. Kung ayaw mong kumain, magutom ka. Kung ayaw mong kumain, magutom ka. Medyo ordinaryo lang ang lasa. Gutom na gutom lang talaga ako. Bakit mo ako tinitingnan? Kainin mo yung sayo. Anong nangyayari? Sino ang nagpabalik sa'yo? Umalis ka. Teka. May ipis diyan. Ipis, ganito kalaki? Hindi mo pa nakikita ang ipis. Ano ang ipis? Madumi ang sahig. Ayokong maglakad ng nakapaa. Patay na. Ikaw. Ang kapal ng mukha mong isuot sa akin. Ang tsinelas na pinanghampas mo sa ipis. Gusto ko ng bagong tsinelas. Bakit bigla akong hindi makakita? Bulag na ba ako? Anong ginagawa mo? Bulag na ako. Pananagutan mo to. Ito, brown out. Hindi mo rin nakita. Ano ang brownout? Nawalan ng kuryente. Paano ba ito? Xiaoye. Anong problema? Pwede ba, samahan mo ako sa may pintuan? Takot ako sa dilim. Xiaoye, Ano na naman? bigyan mo naman ako ng bagong damit. May damit ka naman, di ba? Paano naman pwedeng isang damit lang, isuot ng 2 beses? Kahit ang mga pulubi, hindi ganyan kapangit ang suot. Dapat talaga hindi kita iniligtas noon. Ang liit na ito, ang dami namang problema. Kung hindi mo ako bibigyan ng damit, hindi ako matutulog mamayang gabi. Kuya, Bakit hindi ka pa natutulog? ang baho at ang dumi ng lugar na ito, may mga insekto pa. Puno na ng problema. Hindi talaga ako makatulog. Ikaw,
Hindi ka rin naman natutulog, di ba? Gutom na ako. Lutuan kita ng makakain. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa kumain ng ganyang malabnaw at walang kwentang pansit. Sige. Alam mo ba, yung kutsilyo mo, pinakaangkas na gamitin para maghiwa ng steak. Yung tipong dekalidad na wagyu. Yung mayroong mga guhit na parang niebe. Nakita mo na ba? Yung busog na laman. At pino na texture. Kagat ka lang ng isa. Puno ang bibig ng mantika at lasa ng sauce. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng ilang pampalasa. Tapos, may kasamang sauce pa. Sa ganitong pagkakataon, masarap uminom ng isang lagok ng red wine. Hindi mo alam kung gaano kasarap. Siguradong hindi mo alam. Pansit lang ang gusto mong kainin. Kuya, huwag kang umalis. Steak. Inihaw na karne. Xiaoye. Ipagsama mo ako sa dalawang yan. Gutom na, kakain na ng tao. Ang puti at lambot ng mga kamay mo, panghuhugas lang ng damit ang gagawin. Pero kung hindi ko huhugasan, wala na akong maisusuot. Kaya mo yan. Sinong walang mata? Humarap ka sa akin? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. May bagong babae. Ano ang gusto ninyo? Sasabihin ko sa inyo, naghihintay sa bahay ang pinsan ko. Sasabihin ko sa inyo, napakataas niya, napakalapad. Matatakot kayo. Yung bagong karpintero, isang daliri ko lang, kayang-kaya ko siyang durugin. Ang lambot. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi-dumi. Ang bango ng maliit mong kamay. Hinawakan lang ang pisngi mo. Ganyan na. Mamaya hahawakan ko ang buong katawan mo. Tiyak na masarap ang iyong hiyaw. Bayan. Huwag kang makialam, bata. Gusto mong mamatay, bata? Madumi. Nakakadiri. Mang-aagaw ka. Hindi ka karapat-dapat. Umalis ka. Hintayin nyo. Sasabihin ko kay Boss Leopard, patay kayo. Huwag kang aalis. Kung matapang ka, humarap ka. Ano ang trabaho mo dati? Ang galing mo. Karpintero. Karpintero. Border ng dalawang bansa ito. Lugar ng mga kriminal. Sa hinaharap, basta't nasa loob ka ng bahay, kaya kitang protektahan. Napakabuti niya sa akin. Siya kaya talaga ang kuya ko. Maglaba ka. Hindi ka makakauwi hanggat hindi tapos. Gago. Imposibleng siya ang kuya ko. Ito na ang huling bote ng Nirvana soup.
Masakit ang paa ko. Masakit ang paa. Sumasakit ang paa ko. Lakasan mo naman. Hindi ka ba kumain? Sumasakit din ang binti ko. Ang sarap. Anong ginagawa mo? Ako. Ako ay, Si Xiaoye. Xiaoye, hindi ba kapatid kita? Ikaw, ginawa mo sa akin. Ang ganitong karumaldumal na bagay. Sasabihin ko sa'yo, ako. tumahimik ka. Huwag kang maingay. Sa mga babaeng tulad mo, wala akong interes. Anong ibig mong sabihin sa babaeng tulad ko? Masama ba? Hindi pa kasi gumagaling ang sugat mo sa binti. Tinitingnan ko lang ang binti mo. Matigas ang tsinelas. Pangit ang kalidad ng hangin. Ang daming masasamang tao. Sabihin ko sa'yo. Sa lugar na ganito, bawat segundo na narito ako, ay pagkalugi sa buhay ko. Hoy, ikaw. Malamig. Ang gwapo niya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Medyo kakaiba ang atmosfera. Ako kaya ang manyakis. Sige, matulog ka ng maaga. Teka. Ginamit ni Xiaoye ang kamay na humawak sa paa ko para takpan ang bibig ko. Ako. Talagang nabola ako. Kaya ko naisip na gwapo siya. Ganitong kulungan ng aso, sinong klaseng tao ang nakatira dito? Hindi ko na kaya. Matulog ka ng maaga. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar. Anong lugar? Lugar na magliligtas sa buhay mo. Lugar na magliligtas sa buhay ko. Dito lang, makikita ang gamot na magliligtas sa buhay mo. Sina. Doon. Palagi mo akong tinitignan sa likod. Ipagtatanggol mo ako, di ba? Sina. Saan galing tong probinsyano? Paano ka nakapasok? Siguro yung bagong tagalinis. Ulitin mo. Yung babaeng taga-probinsya, tumigil ka. Xiaoye, may lumalapit sa akin. Anong gagawin ko? Huwag kang magpanik. Saan galing tong babaeng taga-probinsya? Bakit ka tumatakbo ng walang direksyon? Hindi ito lugar para sa'yo. Lumabas ka. Marunong ka bang manampal? Sampalin mo siya. Sampalin. Suntukin. Ang cute-cute mo. Umalis ka.
Murahin mo siya, maging mas mayabang ka. Paano mo ako mapipigilan? Kung saan ako gustong pumunta, ang buong mundo ay dapat magbigay daan para sa akin. Yung pamilyar na pakiramdam ng pagmumura, anong nangyayari? Ang tono niya, nagpapahina ng tuhod ko, hindi makapagkontra. Ikaw ay malaki, Binibini. Binibini buti naman, at okay ka, sumama ka sa akin. Sumama ka sa kanya. Binibini, pakisuyo. Ikaw. Gago ka, ang kapal mo. Ikinandado mo pa ang pinto. Paumanhin po, Binibini. Papunta na po si Jihi. Mas mabuting sumunod na lang kayo. Hoy, buksan mo ang pinto. Hoy, huwag kang umalis. Oy, he. Lumitaw na po ang Binibini. Hoy, Xiaoye. Naririnig mo ba ako? Hoy. Oy. Nandito ako. Xiaoye. Nakakulong ako sa isang kwarto sa pinakamataas na palapag. Sa kaliwa ng pasilyo, opisina ng presidente yon. Alam ko. Nasa labas ka, di ba? Sige. Kaya bilisan mo at buksan mo ang pinto. Oy. Hoy, Xiaoye. Oy. Hindi na kita maaasahan. Anong sinabi mo? Ang buwan sa putikan. Salamin lang talaga yan. Mula ngayon, ikaw, manatili kang prinsesa, at ako, babalik ako sa aking tinik. Tayo, magkaiba talaga ang mundo natin. Iniwan mo ako. Hindi ba't kapatid kita? Xiaoye. Paano mo ko kayang iwan? Sabi mo, susunod ka sa akin palagi, Xiaoye. Xiaoye? Lumabas ka, Xiaoye. Dinala mo ko rito para lang iwan. Xiaoye. Nagbibiro ka lang, di ba? Ayokong maniwala. Xiaoye, buksan mo ang pinto. Xiaoye. Xiaoye, bakit mo ko nilinlang? Kapag nahuli kita, patay ka. Boss He. Nasaan siya? Boss He. Hulihin siya. Tulong! Boss. Hulihin siya. Tao. Lahat ng guard, magtipon sa rooftop. Matagumpay na na-unlock. Ang aking maliit na pusang gala. Ganyan talaga yan, malikot. Ayaw makinig. Gusto na gusto magtago't hanapan sa akin.
Nahuli na kita. Pusang lalaki. 3, 2, 1. Anong nangyari? Tingnan nyo ang electrical room. Nasaan siya? Napakaraming mata dito. Di pa nyo mahuli. Ano ba ang ginagawa nyo? Walang kwenta. Mga tanga. Habulin nyo! Malapit lang yan! Si Aoye. Gago ka. Ikaw. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan? Sina. Gamot ito para iligtas ang buhay ko. Oo, ginawa kitang pain para mailigaw sila. Para makalusot ako sa seguridad at makuha ang Nirvana Serum. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sa katalinuhan mo, kung sinabi ko sa'yo ng maaga, mahirap para sa'yo na magpanggap ng perpekto. Ang galit na kuting ang magiging leopardo. Mahilig magtago sa mga siwang ang mga maliliit na pusa. Nandito ka ba? Nasaan na? Anong hinihintay ninyo? Hanapin ninyo. Masama ang balita, Hijun. Lahat ng Nirvana So sa laboratorio ay nawala na. Ano? Kanina lang, may pumasok sa laboratorio. Ayon sa lock record, fingerprint ito ng binibini. Mga walang kwenta. Mga walang silbing tao. Kaya pala lahat ng ito ay plano mo pala. Pero paano mo nakuha ang fingerprint ko? At saka, bakit ako tinatawag nilang binibini? Dahil, kamukha mo kasi ang anak ng pamilya Ling. Ako. Kaya pala, sasabihin ko sa iyo, nang sampalin ko iyong tao, ayaw niyang gumanti. Tara na, uwi na tayo. Uwi. Ang dami nito. Mabubuhay pa ako ng matagal. Kuya, anong ginagawa mo rito mag-isa? Ito ang kulay. Ito ang hugis. Bakit parang mas lalong nakakatakot tingnan?
Hindi ba gumagawa ka ng plaka para sa kaluluwa? Tingnan mo ang suot mo. Puting-puti. At may tali pang abaka. Ang suot mo. Mas nakakatakot, di ba? Anong alam mo? Ito ang uso. Sige. Akala mo gusto ko ito. Wala na talagang damit na maisuot. Hindi mo rin ako binibilhan. Xiaoye, pakiusap. Bilhan mo ako ng damit, pwede ba? Wala na talaga akong damit. Sige, umuwi ka muna at matulog. Talaga? Kailan kita nilinlang? Kung magsinungaling ako, aso ako. Sige, sige, sige. Matutulog na ako, kuya. Magandang gabi. Xiao Meng. Hindi ko alam ang mundong iyon. May patayan ba? Ingatan mo ang sarili mo. Huwag ka nang magkamali. Isap, Paano kayo napunta sa border town? Mga kasama ko, puro mga tanga lang. Ikaw na lang ang aasahan ko. Abaw. Mag-post ng reward sa mga kalapit na baryo. Hanapin ang babaeng ito. Kung buhay, kailangan makita. Kung patay, kailangan mahanap ang bangkay. Si, boss. Huwag kang mag-alala. Siya yun, boss. Sa baryo ng Peach Blossom, may bagong karpintero. Pinsan niya raw itong babae. Magkamukhang magkamukha sa larawan. Ang ganda-ganda talaga. Grabe ang katawan at mukha. Ang ganda. Mabagsik din manuntok. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang ulo ko. Sigurado ka ba na itong babae? To? Siguradong sigurado. Ito yung ulo ko. At yung bukol mula sa suntok niya. Siguradong sigurado. Dakpin natin. Tara. Anong sasakyan to? Ang astig. Fun. Fun? Para sa tinapay ba yan? Para isakay ang tangang tulad mo. Sakay na? Bibili tayo ng damit. Ako na ang magmamaneho. Mag-compromise tayo. Umupo ka dyan. Isuot mo ang seatbelt. Kailangang naka-seatbelt ka. Dito ba? To? Oo. Tingnan natin. Hindi ka sasama? Bawge, hindi namin nakita. Wala sila sa bahay. Wala rin ang susi. Malamang, lumabas sila. May nakakita sigurado kung saan sila pumunta. Katukin ang lahat ng pinto ng mga kapitbahay. Magtanong kayo. Opo. Kuya, ito. At ito. Ano sa tingin mo? Kahit medyo mababa ang kalidad ng tela, pero bago naman ito. Subukan mo lahat. Ang dami naman. Hindi ba't may utang tayo? Alam mo ba ang isang kakaibang kaalaman? Libre lang ang magsubok ng damit. Ang bilis naman nila makarating dito. Siya ba yun? Magkaibang magkaiba. Parang ibon at manok. Marami palang magagandang babae sa tindahang ito. Tara, pasok tayo at tingnan. Huwag kang maingay. Nandyan sa labas ang mga pinagkakautangan natin.
Tara, tingnan natin ang fitting room. Tingnan natin ang fitting room. Anong gagawin natin? Papasok na sila. Huwag kang matakot. Gusto mo bang maglaro ng isang laro? Anong ibig mong sabihin? Xiaoye, anong ginagawa mo? Anong oras na, ikaw? Xiaoye, ano ba talaga ang trabaho mo? Ano ba talaga ang trabaho mo? Karpintero ako. Nag-aayos ako ng mga muebles. Minsan, tao naman. Pare, utang lang naman yan. Hindi naman natin kailangang makipag-away. Siguro, mayroon tayong plan B. May plan B ka pa? Wala naman talaga. Pero meron na ngayon. Ang galing ng mga kabataan ngayon. Tara na, tingnan natin sa ibang lugar. Boss, hindi pa natin tiningnan yung babae kanina. Ang hinahanap natin ay isang dalagang mayaman, hindi yung nasa fitting room, nagkakantutan sa iba. Hindi ordinaryo yung lalaking kanina. Sa tingin ko sa kanya, marami na siyang pinatay. Sa lugar na ganito, kung maghukay ka ng pala, bangkay ang makukuha mo. Kung katulad ako ninyo, walang kaalam-alam, patay na ako ng ilang beses. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Siguro sobra lang ang takot ko. Huwag kang magpanik. Huwag kang magpanik. Xiaoye, hindi kaya sobra na yung ginawa ko para sa kanya? Tara na, dalhin mo yung mga pinili mong damit. Uwi na tayo. Yao Meng. Kuya, alin dito ang maganda? Kuya. 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 Kuya? Hello, may nakita ka bang ganito kataas, tapos naka-black leather jacket na lalaki? Wala. Yung, may nakita ka bang malalaki ang mata, mataas ang ilong na lalaki? Hindi ko alam. Siya. Kuya, wag mo naman akong takutin. Kuya, Xiaoye, saan ka ba nagtago? Tumakas si Xiaoye. Inilabas niya lang ako. Para iwan ako rito. Saan ba ako pupunta? Ano ba ang pangalan ko? Wala ba talaga akong kamag-anak o kaibigan? Paano naman mangyayari yun? May makakapagsabi ba sa akin kung ano talaga ang pangalan ko? Kuya, wag mo naman akong biruin. Susundin ko lahat ng sasabihin mo, okay? Kuya. 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 Hindi na ako. Kuya. Parang nakita ko siya kanina. Ha. Nandito lang siya sigurado. Bakit bigla na lang siya nawala? Yung likod na yan. Siya yon. Kuya,
Akala ko hindi na kita muling makikita, Xiaoye. Ganito ka pala natatakot na hindi mo ako makita. Susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo. Pwede bang huwag mo na akong iwan muli? Ang dating palalong prinsesa ngayon ay naging isang nanginginig na koneho. Sige. Hindi na kita iiwan muli, pangako. Sige, hintayin mo ako sandali. Eto. Ito yung damit na nawala sa akin. Xiaoye, nahahanap mo pa pala ito. Ito ay para sa iyo. Talaga? Ang ganda. Salamat, Xiaoye. Umupo ka ng maayos. Si. Abarang? Naliligo ka. Sakto, subukan mo kaya ang beer bath. Para mawala ang stress. Para kumalma ang mga pores. Para lumambot ang mga muscle. Nakahanda na para sa'yo. Ang hirap talaga ng araw mo ngayon. Oo nga pala. Bumili ako ng bagong pajama para sa'yo. Isuot mo pagkatapos mong maligo. Para sa akin. Siyempre. Nang mamili ako ng damit ngayon, halos kalahati ay para sa'yo. Ako. Pwede kong subukan na. Maglaba, magpunas ng sahig, maglinis, at iba pa. Kahit anong ipagawa mo sa akin. Gagawin ko. Basta, pakiusap. Huwag mo talaga akong iwan. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Si. Maligo ka muna dyan. Tapos na halos, masajehan na kita. Huwag na. Kuskusin ko likod mo. Blow dry ng buhok. Mag-abot ng prutas. Kahit ano Hindi na kailangan ang mga yan. Ah? Huwag kang mag-alala. Talagang ayaw mo? Mukhang talagang natakot siya ngayong araw. Nagsimula na siyang umasa sa akin parang tunay na kuya. Pero parang papunta sa masamang direksyon ang mga bagay. Anong ginagawa mo? Huwag mong isiping tatakas ka ng tulog ako. Hindi ako aalis. Di matutulog ako sa tabi mo. Mag-isa tayong lalaki at babae rito. Ikaw. Kuya kita. Anong kinakatakot mo? Hindi ako. Ikaw. Gusto mo na namang subukan ako, di ba? Sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako magkakamali. Kuya, noong una, hindi ako nakinig sa'yo. Ang hindi paniniwala sa'yo ay kasalanan ko. Pasensya na. Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko. Paano kung iwanan mo ako? Mawawala na ako ng tahanan. Magiging ulila na ako. Kuya, Sige na, matulog na. kuya, hindi ka basta-basta aalis ng palihim, di ba? Hindi. Hindi ako naniniwala. Kuya, magandang gabi.
May OCD ako sa kalinisan. Ayaw kong makakita ng maruming bagay. Basura. Xiao Meng. Xiao Meng. Ganito kalapit ko sa'yo. Ngayon mo lang napansin. Xiaoye, humina ka. Buhay ka pa. Bakit ka naguguluhan? Dahil ba sa babae sa loob ng bahay? Nitong mga nakaraang taon, saan ka nanggaling? Kung ako at siya, isa lang ang mapoprotektahan mo. Sino ang pipiliin mo? Ano ang ibig mong sabihin? Mali ang sagot mo. Xiaoye, akin ka. Dati, ngayon, at sa hinaharap. Ako lang. Sino man ang lumapit sa'yo, papatayin ko. Isang tangang mayamang dalaga lang yan. Kung ganyan ka ka-concern sa kanya, magagalit ako. Nasaan na siya? Ako lang ang dapat nasa puso mo. Ikaw ang kumuha sa kanya. Ano naman? Para sa kanya, kakalabanin mo ako. Basta't bumalik ka, okay na. Ano ba siya? Tama ang sagot mo. Ayoko ng damit na binili niya. Magpalit ka. Dadalhin kita sa kanya. Kuya. Kuya. Kuya, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang aking nobyo, si Hijun. Nobyo? Ikinagagalak kitang makilala, kuya. Basta't matulungan mo siyang maipasa si Ling Yan at makuha ang mana ng pamilya Ling, makakakuha tayo ng 10 bilyon na bayad. Young Master He, interesado ka bang makipagtransaksyon? Hindi interesado, umalis ka. Magkakaroon ka ng interes. Xiaoye, codename Malas, core member ng Thunder Squad, isa sa pinakamapanganib na mandaragit sa mundo. 3 taon na ang nakalipas, gusto kong kunin para sa sarili ko ang 20 milyong nakaw na pera. Ginamit ko lahat ng paraan, pero hindi ko siya matalo. Sa huli, nagpanggap na lang akong patay sa harap niya. Kung determinado siyang protektahan si Ling Yan, kahit ilang tao pa ang ipadala mo, walang makakatalo sa kanya. Ang lalaking ito, ako lang ang makakapag-ayos. Magpresyo ka. Gusto ko ng 10 bilyon. Deal. Huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa akin na isang buhay. Para sa akin na lang, tiisin mo pa. Kuya. Oo nga pala. Sino siya? Girlfriend ng pinsan mo. Ah, may ate pala ako. Kuya, bakit ngayon mo lang sinabi? Kumusta, ate? Ako si Xiaoyao. Malaki ang dibdib, payat ang bewang, tuwid ang mga binti.
May konting kagandahan, isang magandang walang kwenta lang. Kahit anong pagpapaseksi mo sa harap ni Xiaoye, nagpapaseksi ka, laruan lang din ang tingin niya sa'yo. Ako lang ang tunay niyang partner sa hirap at ginhawa. Ang babaeng laging nasa isip niya, Xiaoye, sabay tayong umuwi para dumalo sa kasal ni na Xiaoyao at Young Master He. Sige na. Sige. Kuya, sama ka na. Si. Yes. Gusto mo si Hijun? Ni hindi ko maalala ang mukha niya. Paano ko siya magugustuhan? Eh bakit mo siya pakakasalan? Kasi mayaman siya. Sobrang yaman niya. Mahilig sa pera, mahilig sa mga damit at bag, talagang nasa dugo ng isang babaeng mayaman ang hilig sa marangyang buhay. Kuya, nangako siyang babayaran niya ang utang natin sa sugal. Hindi ka na mahihirapan sa susunod. Ikaw, para sa akin, Siyempre, ikaw lang ang natitira kong pamilya. Ang paborito kong kuya. Ito, bulaklak para sa'yo. ako, Xiaoye, anong ginagawa ninyo? Ako'y allergic sa mga ligaw na bulaklak. Pasensya na. Ako, Ay allergic din sa green tea. Aray, ang dami talaga ng maliliit na langaw. tara na. Xiaoye, inaapi ko ang iyong ginang Ling. Hindi ka naman magagalit sa akin, diba? Paano naman? Hindi siya karapat-dapat. Tamang sagot. Mukhang ako lang ang nag-alala ng walang dahilan. Muntik na kong makasakit ng 1 bilyon. Nakakatakot. Ang ganda. Ling yan. Mahal mo ba ako? karapat dapat ka ba? Eh bakit mo hinihingi na maging tapat ako sa'yo? Dahil binayaran kita. Ang aso ng pamilya Ling, kahit mamatay sa gutom, ay hindi pwedeng kumain ng karne mula sa iba. Xiao Yao, mahal mo ba ako? Siyempre, mahal kita. Nakita mo ba? Nahihiya siya. Ganito siya ngayon. Gustong gusto ko ito. Malambing at mahina. Masarap sigurong laruin to. Pagkatapos, magpakasal, pag-uwi sa bansa. Ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya Ling ay mapupunta sa akin. Itatali ko siya sa kama at lalaruin hanggang masira. Huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, siguradong hindi mawawala ang 1 bilyon ninyo. Walang mababawas kahit piso. Gusto mo siyang laruin hanggang masira, Hishao. Pwede na ngayon. Hindi na kailangang maghintay ng pag-uwi sa bansa. Ano to? Hindi ba't magpapainik-siyon siya? Palitan mo ito.
huwag mo siyang hanapin. Lalabas ako para huminga ng sariwang hangin. Samahan mo ako ngayong gabi. May gagawin pa ako, aalis na ako. Xiaoye, nilagyan ako ng gamot ni Hejun. Tulungan mo ako. Ihahatid kita sa kwarto mo. Alam kong may pagtingin ka sa akin. Xiaoye, ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Huwag kang magkunwari. Normal ang pulso mo, normal din ang temperatura mo. 10 minuto na, dapat epektibo na ang gamot. Hindi ko inakalang ikaw, Lingyan, ay magiging malibog din pala. Halika. Lumapit ka. Kahit kasal na tayo, hindi mo ako hinahayaan na hawakan ka. Laging mayabang at suplada ang itsura mo. Ngayon, papaluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin. Nalaruin kita. Nawalan ako ng memorya, hindi naman ako naging tanga. Naglakas loob kang bigyan ako ng droga. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha? Tumigil ka. Binibining Lingyan. Binibining Lingyan, sakay na po. Binibining Lingyan. Tulungan mo ako. Lingyan, pamilyar ang pangalang ito. Sino nga ba? Sino nga ba si Lingyan? Maglakas loob kang lumapit. Maglaro tayo sa sarili nating paraan. Maglaro tayo sa sarili nating paraan. Maglakas loob kang lumapit. Hindi mo ako natatakot? Ang parehong teknik, hindi nagagana sa akin sa pangalawang pagkakataon. Habang papalapit ka kanina, kinuha ko na ang baril mo. Para sa 10 bilyon. Para sa akin. Tiisin mo na lang muna. Hinahadlangan kita sa pagliligtas sa kanya. Para sa ikabubuti mo, ang katayuan mo ngayon ay kapatid niya. Hindi mo siya matutulungan. Maaari, humanap ka ng lalaki para tulungan siyang magpakalma. At panoorin mo lang habang winawasak siya ng iba. O ikaw mismo ang tumulong sa kanya. At maging ang pinakamalaking trauma niya sa buong buhay niya. Walang specific na gamot at walang malalang epekto pagkatapos. Samahan mo siya hanggang sa maubos ang lakas niya. Kapag napagod na siya, ayos na yun. Lingyan, Lingyan, nasaan ka? Xiaoye. Sana hindi na lang kita pinsan. Hindi ako pinsan mo. Hindi ako naniniwala. Paano mo mapapatunayan?
Ang pinsan mo, hindi ganyan maghalik sa'yo. Ang kuya mo, hindi rin ganyan. Hindi niya kayang ipitin ka sa kanyang mga bisik. Pasensya na. Dapat mas maaga akong umaksyon. Ang daldal mo na. Naalala ko na lahat. Sa wakas, nakita-kita ang lalaking tapat na tapat sa akin. Nakipagtalik ka sa kanya. Alam ko, gusto mo talagang maghiganti sa kanya. Para ang mayabang na si Miss Ling ay magpakumbaba at nagpapalambing sa ilalim mo. Ang sarap siguro ng pakiramdam noon, no? Ang akala kong tunay na katapatan. Panloloko lang pala ulit. Pinoprotektahan mo si Ling Yan dahil gusto mong gamitin ang pribilehiyo ng pamilya Ling para matakpan ang pag-uwi mo. Mahigpit ang batas dito sa bansa, kaya makakatakas ka sa mga naghahabol sa'yo at mabubuhay ng normal. Tama ba ang hula ko? Tama. Tamang sagot. Ito ang Nirvana Serum. Gamitin mo para iligtas ang prinsesa mo. Huwag mo siyang pababayaan na mamatay. Kung hindi, wala tayong makukuhang kahit piso. Ginoong He, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Hanapin ninyo siya. Gagamitan ko siya ng mga panipit at bubunutin ko ang ngipin niya isa-isa. Ginoong He, nandiyan na siya. Xiao Yao, bumalik ka pa? Hinampas mo si Ginoong He? Gusto mo bang mamatay? Masunurin daw ang asong kinapon. Ling Yan, bumalik na ang memorya mo? Ano naman kung bumalik ang memorya mo? Nasa border town tayo, malayo sa kapangyarihan ng emperador. Isang babae ka lang, gusto mo pang maghimagsik? Bitawan mo si Young Master He. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang pamilya namin, kapag may galit, ipaghihiganti namin. Kahit gaano kalayo, papatayin. Young Miss, kasalanan ng Hena yon. Pinilit niya ako. Young Miss, kahabagan niyo po ako. Young Miss, patawarin niyo po ako. Young Miss, kahabagan niyo po ang buhay ko. Patawarin niyo po ako, Young Miss. Young Miss, kahabagan niyo po ako. Hejon, ikaw mismo ang pumiling maging aso. At nangahas ka pang magtaksil sa iyong amo. Hindi ka ba napakababa? Ako, mababa ako. Noong naghirap ang pamilya ninyong He, ako ang kumuha sa'yo. Ikaw na itong asong walang amo. Kung may dignidad ka,
Pwede mong tanggihan noon. Pero hindi mo ginawa. Ikaw mismo ang pumiling maging aso. At nangahas ka pang magtaksil sa akin. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Hinahanap-hanap kita. Pulutin mo at kainin. Pagkatapos, patatawarin kita. Napakabuting aso. Ling Yan. Mahal na mahal kita. Mahal? Nakakadiri. Mga tao. Kailangan mo nang magpaturok. Tandaan mo ang iyong katayuan. Chief Security Officer. Iyon ang totoo niyang pagkatao. Ang prinsesa ng pamilya Ling. Laging nasa itaas. Lahat ng nangyari noong siya ay nawalan ng memorya. Ay aksidenteng ayaw na niyang alalahanin. Binibining Ling Yan. Kailangan na po ninyong magpaturok. Ang aking kalusugan ay responsibilidad ng doktor. At ikaw, responsibilidad mo lang ang aking kaligtasan. Huwag kang lalampas sa hangganan. Xiaoye. Hindi pa tapos ang ating kontrata. Kung gusto mong sumama sa akin pabalik sa bansa, bibigyan kita ng pagkakataon. Bago ako sumakay sa sasakyan, kung makakasunod ka, ako, bibigyan kita ng isang regalo. Ibigay ko sa iyo ang bulaklak na ito. Alordiik ako sa mga ligaw na bulaklak. Pati sa green tea. Aray, ang dami talaga ng mga langaw. Nang kailangan na kailangan kita, na nahimik ka. Ngayon ka pa magpapanggap na may malalim na pagmamahal. Sakay na. Sinabi ko na, kapag sumunod ka lang sa akin, bibigyan kita ng regalo.
Itong kolyar para sa aso, ipinagawa ko ito para sa iyo. Ako lang ang makakapagbukas nito. Kapag pinilit mong tanggalin, ang lokasyon mo ipapadala sa buong mundo. Sa pamamagitan ng satellite ng Pamilya Ling. Ano, kuya? Gusto mo ba? Walang saysay ang pananakot sa akin. Subukan mo. Pag-akit. Gusto kong samahan mo ako. Pakasal. May kalahating oras ka pa. 8:00. Samahan mo ako sa dinner party. Hayaan mo akong samahan ka. Ako ang tunay mong asawa. Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Akala mo ba pag pinili ka niya, gusto ka na niya? Kung hindi, Huwag kang mangarap. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, may sakit siya. Kailangan niya ng regular na ineksyon para mabuhay. Pero kung magkakaroon lang ng normal na buhay mag-asawa, pwede nang tumigil sa gamot. Up. Kaya nga bago namatay si Lolo Ling, pinilit siyang magpakasal. At ako, ang lalaking pinili niya. Gets mo? oras na para mag-iniksyon ka. Alalahanin mo ang posisyon mo. Chief Security Officer. Kaya pala ayaw niyang magpa-iniksyon. Tanga ka. Hindi mo alam ang lugar mo. Akala mo talaga may gusto sa'yo. Isa ka lang kasangkapan para tumigil sa gamot. Bago niya ako nakilala, mas gusto pa niyang magpa-iniksyon kaysa hawakan ka. Kawawa ka naman talaga. Xiao Ye. Oy. Bantayan mo silang dalawa. Bawat taong makakausap nila. Lalo na yung babaeng maikli ang buhok at naninigarilyo. Kapag nahuli ko siya, ipararanas ko sa kanya kung gaano ka mapaghiganti ang mga ling. Maligayang pagbabalik sa bansa, Binibini Ling yan. Madalas kong marinig si matandang Ginooling na binabanggit ang kanyang apo. Ipinagmamalaki niya. Ngayong nakita ko na, talagang kahali-hali na ang kanyang presensya. Tingnan mo, yan si Ling yan. Ang pamilya Ling ay nag-alaga sa ibang bansa. Mahigit 20 taon na nilang inalagaan ang kanilang mahal na anak na babae. Kakabalik lang. Alamin natin ang kanyang tunay na kulay. Tingnan natin kung ano talaga siya. Noong nakaraang linggo, birthday ko, binilhan ako ng tatay ko ng isang maliit na itim na leopardo. Inaalagaan ko bilang alaga. Ano ba ang itim na leopardo? Sa likod bahay namin, may alaga kaming Bengal tiger at 2 puting leon. Walang kwenta ang mga alaga ninyo. Sa aking villa sa Baybayin, may alaga pa akong 2 killer whale. Binibini Ling, ikaw? May alaga akong asong ligaw. Nakakatawa talaga. Ito ba ay maituturing na alaga? Sino ba ang walang ilang bodyguard? Binibigyan kita ng 10 segundo. Patayin sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakit ka nag-atubili ng 1 segundo? Huwag mo siyang sasaktan, dahil para sa akin lang naman siya. Ayaw ko ng mga walang kwentang mababait. Ang sama mo naman. Lumuhod ka.
Lumuhod ka hanggang sa masiyahan ako. Sa aking listahan ng mga may utang na loob, ikaw ang numero 1. Pogi, bakit ang sunod sa nirin mo kay Ling Yan? Ang kapal ng mukha niya, grabe na siyang mangapi. Magkano ang binibigay niya sa'yo? Bibigyan kita ng 10 beses na mas malaki. Mag-resign ka na. Sumama ka na lang sa akin. Kasama mo ako. Hindi ka na magiging isang asong kalya na laging inaapi. Sisiguraduhin kong maayos ang trato ko sa'yo. Lumayo ka sa akin. Bakit ang higpit nito? Masakit ba? Tutulungan kitang kalasin. Umalis ka. Walang utang na loob. Talagang asong ulol. Ang lalaking gusto ko, kailangan ko siyang makuha ngayong gabi. Ano man ang mangyari, kung magkapatid tayo, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Ang lugar ng aliwan ay parang pangangaso. Isang karangalan na maging target ni Miss Zhao. Karangalan niya, Sino ka? ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Ako, syempre, kaibigan ni Miss Zhao. Tutulungan kitang mag-set up ng sugalan. Kunin ang lalaki niya. Pero, hindi ako marunong magsugal. Ako, marunong. At magaling pa ako. Ling Yan, handa ka bang makipagsapalaran? Kapag natalo ka, pahiramin mo kami ng bodyguard ng ilang araw. Kung manalo naman ako, ano ang pusta ninyo? Hindi pantay ang halaga ng pusta. Wala akong interes. Kung manalo ka, kaming 3 anak na babae ng pamilya, magiging aso mo ng isang araw. Siya nga, Paumanhin, G, Ling Yan. Panalo na ako. Royal flush ba ito? Ang galing, si Jijaw talaga ang bihasa. Siguro unang beses lang, ni Jiling Yan maglaro ng baraha, di ba? Mabuti ang swerte ng baguhan, nakakuha pa ng 2 A. Wala na tayong magagawa. Masyadong malakas ang kalaban. Ang 3 dalagang ito, kitang-kita na pananakot ang intensyon. Inaapi si Jiling Yan, dahil bagong-bago pa lang siya sa bansa at hindi pa matatag. Bago namatay si Jiling, kahit na ipinasa niya ang posisyon ng pinuno sa kanyang apo. pero ang isang delikadang dalagang. Tulad niya, kung kayang pangalagaan, ang malaking imperyo ng mga Ling, ay hindi pa sigurado. Sumuko ka na, kuneho. Ang Royal Flush ang pinakamataas. Alam mo ba? Ang isang mabait na dalagang tulad niya, kailan pa nakakita ng ganitong eksena? Malamang, hindi nga alam ang mga patakaran ng poker. Mas mabuti pang maglaro ka na lang ng puso'y dos. Baka sakaling makakuha ka ng kaunting happy beans mula sa mga estudyante. Ngayong gabi, akin ka na. Anong nangyayari? Hoy, nagkakamali ka ba? Imposible ito. Hinahanap mo ba ang Ace of Spades? Ace of Spades. Nasa akin. Nako, full house. Ang galing ng panalo ni MS, Ling Yan. Imposible to. Dayaan yan. Pasensya na. Ang pamilya Ling, hindi nag-aalaga ng kuneho. Ahas ang inaalagaan namin. 0 game. Hindi pa ako natalo. Swertihan lang yan. Wala yan sa swerte. Siya ang math genius na hinakot ng Stanford ng buong scholarship noong 14 na taong gulang pa lang siya. Para sa kanya, madali lang ang card counting. Alam kong mandaraya ka, kaya isinama ko na sa kalkulasyon ang teknik mo bago pa man. Ang lahat ng nakikita mo ay ang gusto kong makita mo. Ginamit mo ang mga markadong baraha para mandaya. Ako, ginamit ko yon para kontrolin ka. Naintindihan mo ba? Hindi, pero ang galing, no? Di ba't sabi mo siguradong mananalo tayo? Sinungaling. Puta, ikaw ang may kasalanan. Talaga bang kailangan nating maging aso ni Ling Yan? Hindi yan si MS, Zhao. Sino siya? Hindi ko kilala. Kung matapang ka, sugal ulit tayo. Dice, 1 round lang, tapos na. Hindi ako marunong. MS, Ling Yan, natatakot na. Kung ayaw mo, void na ang pastahan. Best of 3. Kung ang nakasalalay sa pustahan ay ang pagmamay-ari sa akin, hindi ba't dapat ay makisali rin ako? Kung ang pinag-uusapan ay ang pag-aari sa akin, hindi ba dapat ay kasali rin ako?
Paalam na. Sa akin ang ginto. Sa iyo ang sisi. Nakuha natin ang gusto natin. Para sa akin, hindi siya natakot na kalabanin ang organisasyon. Hinabol siya sa buong mundo. Paano ako matatalo sa laban na ito? Kaninong mataas ang tira? Siya ang kukuha sa kanya. Bakit? Ang sino mang mababa ang tira, siya ang kukuha sa kanya. Sige, usapang lalaki. Ang galing. 6 ba ito o isa? Hindi importante. Binibining Lingyan. 0 tira. Umibig siya kay Lingyan. Isang pinakamalakas sa labanan. Isang pinakamatalino. Itong tambalang to. Paniguradong susuportahan ko. Lumabas na ang target sa bulwagan. Bantayan mo siya agad. Putang ina, gusto mo akong gawing aso mo? Panaginip lang yan. Ikaw si Miss Zhao, di ba? Sinusumpa ko, ang pagbagsak ng buhay mo ay mas mabilis pa kaysa sa pagbagsak ng bote na to. Pokpok, ikaw talagang mabahong. Yung mga barya sa bulsa ng mga matatanda nyo, galing lang yan sa mga butas ng daliri ng pamilya namin, ang mga Lin. Sa tingin ko, kayong mga to, ay parang mga pulubi lang na nakatira sa ilalim ng tulay. Kawawa naman kayo, parang hyaluronic acid na itinurok sa baboy. Ang daming kulubot sa mukha mo, hindi kayang takpan ng ordinaryong foundation. Kung may oras ka, pumunta ka sa punerarya at humanap ng embalsamador. Matuto kang mag-ayos ng mga patay na balat. Bukas, pagdating mo sa Lin Group para magsilbi bilang aso, huwag mo akong gawing masusuka. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aking Colosseum. Kung ayaw mong maging tao, ganito ang kahihinatnan mo. Bakit mo ako tinulungan? Huwag kang lalaban. Kanina pa kita tinuturukan ng Truth Serum. Sabihin mo, bakit mo ako tinutulungan? Natalo naman ako. Makakasama mo na sana siya. Hindi ba yan ang gusto mo? Gusto ko. Bakit hindi siya nagsasalita? Kulang kaya ang dose? Bukas, pag maging opisyal na ang marriage certificate namin ni Lingyan, kikilos na tayo agad. Hindi na ako makapaghintay pa. Gusto ko silang mamatay. Dati. Gustong gusto ko yung tawag mo sa aking kuya. Bakit nung umuwi ka na dito, hindi mo na ako tinatawag nun? Umalis ka. Natakot ka. Namutla nga yung mukha mo sa takot. Gusto mo bang kulayan kita, tulungan kita ng kuya mo? Ano sa tingin mo, kulay rosas? Ayoko sa'yo. Ayaw mo sa akin. Mali ang sagot mo. Prinsesa, naglalaro sa minefield, dapat handa ka sa mga panganib. Huwag nang magreklamo kapag naputulan ka ng paa. At sisihin mo kung bakit may mga bomba. Bastos, lumayo ka.
Kung gusto mong maging mas baliw ako, sige, magsalita ka pa. Nakakasabik. Ling Yan. Mahal kita. Ano ang sinabi mo? Ling Yan. Mahal kita. Minsan, gusto kong barilin ang sarili ko. Para magbabala sa sarili na huwag umibig. Pero hindi ko magawa. Alam ko na noon pa, na magkaiba ang mundo natin. Pero gusto ko talagang makasama ka. Huwag kang magpadala sa damdamin. Ling Yan, mayroon siyang isang kaakit-akit na unang pag-ibig. Ituring mo na lang siyang gamot. Ang unang umibig. Ang siyang talo. Binibining Ling Yan. Binibining Ling Yan. Pasensya na, hindi pa sanay ang anak ko. Nagkagulo siya sa iyo kagabi. Nakikiusap ako, sana'y magpatawad ka. Iwanan mo na ang pamilya namin. Mag-sorry ka nga. Pasensya na. Mga hastang mag-ambisyon sa bodyguard ko. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Tignan mo nga ang sarili mo. Nagmamalaki ka na, ha? Bitawan mo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Binibining Ling Yan. Iwanan mo na ang pamilya namin. Luluhod na ako sa iyo. Tatay. Binibini. May mga rosas sa flower shop, may mga lily. Bakit mo kailangan ng mga ligaw na bulaklak na ito? May ibibigay ako sa'yo. Pasensya na. May gagawin pa ako. Hintayin mo ako. Pasok. Yung babaeng pinapaimbestigahan ko, nasaan na ngayon? Malapit lang sa opisina. Ang mga usapin ng pamilya Ling. Huwag kang makialam. Hindi ako makikialam. Baka magpadala ka sa awa. Kasi naman, 100 bilyong proyekto yan. Walang puwang ang kahit anong pagkakamali. Umalis ka na. Lisanin mo ang lugar na ito. Pagkalipas ng 3 araw, ililipat ko ang 1 bilyon sa account mo. 1 bilyon? Xiaoye, masyado mong maliit ang tingin sa ambisyon ko. 3 taon mo lang nagastos ang 20 milyon. Ang 1 bilyon, sasapat yan sa'yo ng 150 taon. Kahit isama pa ang inflation, sasapat pa rin yan ng 100 taon.
Si Yao Meng, tumigil ka na. Ikaw, alam mo na palang lahat? Mula nang buhay kang lumitaw sa harap ko. Alam ko na ang lahat. Hindi kita kinonfronta dahil natatakot akong saktan mo si Lingyan. Umalis ka na. Lisanin mo ito. Ito na ang huling babala. Hanggat nandito ako, hindi mo magagalaw ang pamilya Ling. Paano kung ayaw kong umalis? Sa susunod na pagkikita, kalaban na kita, hindi kaibigan. Bago magsimula ang meeting, may ipapaalam muna akong personal na bagay. Ang aming marriage certificate ni Hee-jun ay na-authenticate na ng embassy simula ngayong araw. Legal na mag-asawa na kami. Handa ng kumilos. Tapos na ang personal na usapan. Usapang trabaho naman. Sa nakalipas na kalahating taon, ang net profit ng grupo ay bumaba ng 27%. Ang market share ng core business ay nawalan ng 9% punto. At kayo? Ginawa ninyong ATM ang negosyo ng kumpanya. Hanggang ngayon, wala pa ring solusyon para mapigilan ito. Simula ngayong araw, ang mga account ng lahat ng departamento ay diretso sa opisina ko. Bago matapos ang araw na ito, gusto kong makita sa mga computer ninyo ang lahat ng naka-encrypt na file. Kung hindi, alam naman ninyong lahat, matapang at determinadong magdesisyon ang lolo ko. Idinagalang at kinatatakutan ng lahat. Pero baka hindi kayo maniwala. Sa buong pamilya Ling, siya ang may pinakamagandang ugali. May meeting ako. Ano yung ingay sa labas? Umupo ka na lang ng maayos, aking binibini. Titingnan ko. Hey Jun, nagre-rebelde ka? Tingnan mong mabuti. Ito ang pinaghirapan ko ng may pagtitiis. Kapag namatay si Lingyan, ako ang unang tagapagmana sa linya. Ang pamilya Ling ay ari ko na. Sumunod ka sa akin at giginhawa ka, tutol ka sa akin at mamamatay ka. Sinabi ko na ito. Sino ang tutol? Panaginip lang yan. Susugod kami hanggang kamatayan para protektahan si Binibini. Iisa. Dalawa. Tatlo. Apat. Maupo muna kayong ilan. Huwag magmadali. Kapag natapos na si Lingyan, kayo naman ang susunod. Oy, anong ginagawa mo? Nahulog ang cellphone. Niloloko mo ba ako? Gusto mong tumawag ng tulong? Sasabihin ko sa iyo, si Xiao Ye ay inaakit na ng dating kasintahan niya. Walang sasaklolo sa iyo. Aking munting asawa. Swerte mo sa buhay, pero mas swerte ako kung namatay ka sana sa aksidente sa hangganan noon. Baka hindi ko pa nakamit ang pera ng pamilya Ling. Sa bagay na ito, dapat kitang pasalamatan. Umalis ka. Ang dumi-dumi. Amoy hayop na nakakadiri.
Magaling ang mura mo, mayabang at filingera? Ganyan ka talaga? Ayaw mo sa hayop, pero ang hayop ang baho niya ay ipapahid sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Ang sarap. Nakaka-excite ang suntukan. Lingyan, alam kong natulog ka sa bodyguard. Pero siguradong hindi nyo pa nasubukan na gawin yun sa harap ng maraming tao. Yun. Huwag mong kalimutan kung paano ka lumuhod noon para makiusap na tanggapin kita. Ginagawa mo ito. Hindi ka nahihiya sa pamilya, Lin. Bakit ako mahihiya sa iba? Lingyan, makinig ka. Ang leon hindi nag-aalala sa iniisip ng tupa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Hayop ka. Bitawan ang binibini. Lalabanan ko kayo. Anong nagmamadali? Kumakain pa ako ng karne. May maiinom kayong sabaw. Huwag kang kikilos. Huwag kang kikilos. Ngayon, ako na ang bahala kung gagalaw ako o hindi. Wala ka nang magagawa. Hijun, hindi ko talaga maintindihan. Lahat kayo rito ay mga tusong tao. Hindi ka ba natatakot na balang araw ay magkagalit kayo at isiwalat nila ang bagay na ito? Sila. Ano ba talaga ang hawak nilang kapintasan sa iyo? Ginagawa niya ito para mang-udyok ng pag-amin. Lingyan, alam mo ba kung paano namatay ang lolo mo? Sa year-end party ng grupo, siya, at siya rin. Sunod-sunod silang nag-alok ng tsaa sa matanda. Ako, naglagay lang ng kaunting lason sa tsaa. Walang problema. Pero kapag pinagsama-sama ang kanila, iyon ay magiging nakamamatay na dosis na. Sila ang nagtulungan para patayin si Lolo Ling. Kaya, dahil wala na silang magawa, sumali na sila sa aking panig at nakipagrebelde na sila sa akin. Mga mamamatay tao kayo. Pinatay ninyo ang matanda. Lalabanan ko kayo. Xiaoye, anong ginagawa mo rito? Lahat ng sinabi mo kanina na ipalaganap na sa buong mundo sa pamamagitan ng satellite ng Ling family. Nag-inuman sila ng tsaa para kay Lolo. Nag-inuman sila ng tsaa para kay Lolo. Naglagay lang ako sa tsaa ng kaunting lason. Hindi ako natalo. Mananalo ako. Talagang mananalo ako. Kaya pala. Palusot pala ito ng binibini. Para imbestigahan ang pagkamatay ni Lolo, handa siyang magsapanganib. Ngayon, sa kabilang buhay, makapagpapahinga na si Lolo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Paparating na ang pulis. Lahat ng sinabi mo kanina, magiging ebidensya sa korte. Mag-asawa na tayo. Gusto mo bang maging balo? Sasabihin ko sa'yo, kapag nahuli ako, kahiya-hiya rin ang pamilya ninyong Ling. Peke ang kasunduan sa kasal. Para lang pilitin kang magtaksil. Hindi. Sinuri ko na talaga yan. Nahack na ang cellphone mo matagal na. Kahit ilang beses mo pa i-check, laging successful ang authentication. Gaya nga ng sinabi ko. Ang lahat ng nakikita mo, yun ang gusto kong makita mo. Bakit? Bakit ako palaging talo? Ang pamilya nyo, wala kayong mabuting lahi. Lahat kayo sa angkan ng mga mga walang kwenta. Kung hindi lang para mapatunayan mong ikaw, ang pumatay sa lolo ko, sa sarili mong bibig, akala mo ba hahayaan kitang mabuhay hanggang ngayon? Atakin nyo. Huwag patayin. Iwanan ng kalahating buhay. Hintayin ang parusa ng batas.
Magaling. Hindi ba't kasama mo siya? Bakit ka bumalik? Gusto kitang bantayan. Hindi kita iiwan. Kasi, may dahilan ako kung bakit kailangang bumalik. Kasi hindi mabuksan ang kolyar. Kaya kailangang bumalik. Pulot ko lang yan sa kalsada. Ibigay ko sa'yo. Kasi wala akong makitang basurahan. Lolo. Pagod na ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Xiaoye. Hindi pwede. Wala akong kumpiyansa na matapos ito sa loob ng 5 minuto. Kuya. Maliligo muna ako. Sasamahan kita. Umupo ka ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi lalampas ng 5 minuto. Hindi ka niya mahal. Ling yan. Nasisiyahan lang siya sa pagnanais na makontrol ka. Huwag kang ma-fall. Huwag kang padala. Sa diksyonaryo ng mga adulto, ang pinakamasamang 4 na salita ay nagpapahiya sa sarili. Lampas na sa 5 minuto. Kailangan ko bang pumasok? Huwag kang malinlang sa pag-aalaga niya. Ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Anong nangyari? Wala naman, Xiaoye. Nabasa ang pajama ko. Kunin mo nga ako ng isa pa. Si. Bini-bini. Panoorin mo lang kung paano ko kukunin ang laruan mo. Xiaoye. Nasira ang ilaw sa banyo. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Titingnan ko sa banyo. Huwag kang pumunta. Samahan mo ako. Si. Kakaiba ang amoy mo ngayon. Masama ba ang pakiramdam mo? Siguro. Hormones ng pag-ibig kaya. Ano? Xiaoye. Mahal kita. Kung sabihin ko, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataong pumili, pipiliin mo ba ako? Pipiliin kita ng walang pag-aatubili. Dati, buhay ko ay parang laging nalilito. Hanggang sa nakilala kita. Para kang ilaw na biglang sumilaw sa madilim kong mundo. Gusto kita. Gusto kitang maging akin. Kaya nga paulit-ulit kitang pinipili. Palaging matatag kong pipiliin. Sino ka? Hindi ikaw siya. Nahuli mo rin ako. Kahit hindi kita maluloko, madali lang lokohin ng ibang tao. Napakadali. Magpapanggap ako bilang siya para tayo ay lehitimong magmana ng kayamanan ng pamilya Ling.
at magkaroon ng bilyon-bilyong yaman. Tayo? Xiao Ye. Pagkatapos ng 3 taon, doon ko lang na-realize na ikaw ang tunay kong mahal. Umalis ka. Nasaan si Lingyan? Hindi ba mahilig ka sa mga sweet na salita? Magpapanggap ako bilang siling yan para marami akong masabi sa'yo. Pero hindi niya kailanman sasabihing, mahal kita. Aw, Tumahimik ka. Tinatanong kita, nasaan si Lingyan? pumasok ka sa organisasyon nung 4 ka pa lang. Nakapatay ka ng drug lord. Nakakidnap ng kongresista. Anong pinagpapanggap mo ngayon? Nagpapakasanto? At nag-iisip lang ng pag-ibig? Nooy nahihirapan na ako sa sarili ko. Wala akong choice. Ngayon, siya ang gusto kong piliin. Mabibigay ko sa'yo ang lahat. Anong maibibigay sa'yo ni Lingyan? Kapag sawa na siya sa'yo, magpapakasal pa rin siya sa mayaman. Gusto ko lang manatili sa tabi niya. Kahit anong papel pa yan. Bodyguard, kabit. Wala akong pakialam. Ganyan ka ba kamahal sa kanya? Oo. Ganyan ko siya kamahal. Xiao Ye, Nasa daan na ang boss. Ipalamang mo sa kanya. Alam mo kung ano ang kahihinatnan. Sasama ako sa'yo. Pakawalan mo siya. Saksakin mo ang sarili mo. Saka kita dadalhin. Kung hindi, sa bangkay na lang niya kayo magpapaalam. Mabubuhay ang prinsesa. Mamamatay ang berdugo, patas lang. Nasaan si Lingyan? Ngayon, sugatan ka na. Siya naman, isang dalagang mahinhin. Kahit pagsamahin kayong dalawa, hindi pa rin kayo kalaban ko. Gagawin kong panoorin ninyong dalawa ang isa't isa sa harap ninyo. Nasaan siya? Ikaw ang prinsesa ng pamilya Ling. Paano ka natutong gumamit ng baril? At ang galing mo pa? walang nagsabing hindi pwedeng humawak ng baril ang isang prinsesa. Xiao Ye, tulungan mo ako. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo nakarating dito? Xiao Ye. Ligtas ka na. Paano mo nalaman na marunong akong gumamit ng baril? Nakita ko dati ang isang certificate sa pagbaril. Ang nakalagay na pangalan ay, Lin Xiaoyao. ayaw mong maging isang specimen ng mayamang pamilya. Ayaw mo ring maging isang paru-parong nakakadena ang pakpak. Kaya, ginamit mo ang pangalang Lin Xiaoyao para mabuhay ng ibang malayang buhay. Kaya noong nawala ang memorya ko, pinangalanan mo ako. Ang Xiaoyao. Alam mo palang lahat. Mahal kita. Mahal din kita. Xiao Ye. Halika, dadalhin kita sa ospital. Hindi. Wag na. May mga bagay na kailangan kong asikasuhin. Xiao Ye. Xiao Ye. Xiao Ye. Wag mo akong sundan, umuwi ka na.
Huwag mo na akong sundan. Umuwi ka na. Xiaoye. Nangako ka sa akin na hindi mo na ako iiwan. Ang taong tulad ko na puno ng kasalanan ay walang kinabukasan. Lahat ay sumusulong na. Ako lang ang paurong, mas gugustuhin kong bumalik sa simula. Maging isang 4 na taong gulang na bata ulit. At mamatay ng gabing iyon na dinukot ako. Pwede kitang hatakin para sumulong. Xiaoye, kaya ko. Makinig ka. Sa hinaharap, makakatagpo ka ng tunay na mabuting lalaki. At magkakaroon ng masayang pamilya. Ikaw. Hindi kita malilimutan. Masaya ako. Naminahal mo ako. Xiaoye. Xiaoye. Xiaoye, wag. Wag. Xiaoye. Xiaoye, wag. Wag. Xiaoye. 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 Hanapin si Xiaoye gamit ang lokasyon. Opo. Marami siyang alam na sikreto natin. Kailangan siyang patayin. Lingyan. Huwag mo akong kalimutan. Maraming taon ang lumipas, ikaw na may puting buhok, ay nakaupo sa duyan sa hardin. Nakikinig sa tawanan ng iyong asawa at mga anak na kasama mo sa buong buhay. Maaalala mo pa kaya? Ang lalaking puno ng dugo na nagligtas sa iyo noon? Xiaoye. Kalimutan mo na ako. Mabuhay kang mabuti. Xiaoye. Lahat ay sumusulong, ako lang ang umuurong. Mas gugustuhin kong bumalik sa simula, maging isang batang 4 na taong gulang. At mamatay sa gabing iyon na dinukot ako. Papa! Mama! Tatay, nanay! Huwag kang matakot, nandito si tatay. Nanay! Ang mga anak ng pamilya Ling, hindi umiiyak. Bakit parang iyakin ka? Hindi ko alam kanino ka nagmana. Hindi na ako mahal ni nanay. Medyo mahigpit lang talaga si nanay, pero siguradong mahal tayo niya. Sige na, huwag ka nang umiyak. Halika, tingnan ka ni nanay. Halik, okay lang ba? Araw-araw, walang katapusang mga meeting. Walang katapusang mga report, walang katapusang mga pirma. Sawa na talaga ako. Pero lahat ng dokumento, ako naman ang nag-asikaso. Mahirap yun, mahal. Regaluhan kita ng halik. Namimiss mo ako? Hindi naman. Talaga? Wala. Ilagay mo ito dito. Masarap ba? Huwag kang gagalaw. Dito ka lang.
ngayon ito naman ang... Anak, ipikit mo ang iyong mga mata. Bilangin mo hanggang 10 sa isip mo. Babalik na si Papa. Sige na. Isa, dalawa, Magdapa kayo. Hawak ang ulo. tatlo. Kung hindi, ngayong araw na ito, ang huling pagkakataon ninyong magkamali. Hoy, aking prinsesa. Gising ka na pala. Sasabihin ko sa'yo, kanina lang. Nasa tabing dagat ako kasama si Junior. Miss ka na rin namin. Patay kayo. Papa, binilang ko na hanggang 10. Pwede na bang muling magmulat? Anak, ngayon, bilangin natin hanggang 20. Sige na. Kaya mo yan. 3, 2, 1. Simula na.